Yo, what's up guys? Just an update, no? May order tayo ngayon ng AMH na 450. Okay? From, ano ba ito? Kenneth Banico ng Capiz. Mga Western Visayas, mga mahilig sa sounds. Ayan. So, kailangan niya daw ng dalawang AMH 450 para sa kanyang DIY speaker, no? So, forward niya na sa akin yung details ng speakers niya. And I think match naman yung RMS. So, sa sound check ko lang siya. Demo test ko na lang din. I-share ko na lang din para magana. So, ang gagamitin ko ulit na speaker ko is yung old ko na Kevlar. 800 watts. PMPO. Tapos, yung speak on niya, naka-wire dito. Kinabit ko lang sa likod. Wait lang, ayan. So, yung from speaker, speak on, nakakabit dito. Ito yung tapping point niya. Negative, positive. Ayan, so nilagyan ko lang ng kanisyo tape. Okay? Okay, so hindi ko pa na-on. Ayan. So check natin kung hanggang saan yung kaya niya. Connect ko lang yung power con niya. Power cord niya. Ito. So yung power con, connect ko lang dito. Okay. Tapos sa ating saksakan. Okay. Hindi ko pa muna switch on. Okay. Kuha tayo ng linya sa ating mixer. XLR. Go in here. Okay. So, switch on natin. Naka-off yung volume. On natin. Switch on. Blue. Pag mag-clip red, meron siyang clip sa likod na red. Okay, so naka-power on na siya. Try tayo kuha ng audio source. Kuha tayong kanta. Ito. Glock 9 by DJ Lance. Okay, so volume lang tayo sa ating mixer. Okay, sa Bluetooth. So, hindi ko sinagad kasi gabi na rin. 9:14 na. Baka pabarangay tayo. Lagi nag-soundcheck tayo ng gabi. So, lagyan ko ng volume konti. Half volume. Tapos sa speaker ko, full ko. Okay. Pala, binabaan ko pala to kanina. Nag-soundcheck ako ng Pro X750 to Laguna. Tsaka ng aking NCD48, NCD44 may umorder sa akin from Bulacan. Half volume lang ako. Part din ng soundcheck. Try natin itong Colors of the Rainbow by DJ Neve. Sagad ko dito full ko sa AMH 450. Nakamid lang siya. Oy, atenção. Kalahati dito. Nasa continue dito. Taasan ko pa. Put the seat down and
Hinahan ko lang, Brad. Baka mapagalitan tayo ng kapitbahay. Ang volume nandito na sa baba, no? Nandito. Yun yung sound check niya. Hindi ko na pwedeng sagad. 970 na. So set ko lang din, check ko lang itong gumagana. Balik ko lang sa gitna ito. Tapos try ko yung treble. Ayan, increase. Okay, yung kalansing lumabas lalo, ano? Tangan natin yung treble nya. Yan, nabawas yung treble. Balik sa gitna. Tanggalin ko yung bass. All treble to. Dagdagan ko yung bass. Hanggang nasa middle lang siya, 12 o'clock. Senhoras e senhores, prepare-se para uma experiência sonora de tirar o fôlego. O sistema de som será elevado ao máximo. Nagpa-vibrate yung bintana at yung floor. Ayun na, sir. So, yun yung sa sound check ko, ano. Lumakas din yung bass talaga na binoost. So, guys, para kanino to, ano. So, kita naman natin, no, hindi siya nagki-clip sa 800 watts na ion na sinagad natin, no. Kaya niya. So, ito kasi nasa 350 lang ata to RMS, 400 RMS lang ata to, eh. Ito nasa 450 watts, no. So, kaya niya pag ganyan lang yung mga setup. So, kung pambahay lang, no, tsaka yung outdoor na mini events lang, pwede na to, dalawa. Kasi isa pa lang talaga, ano na, eh, malakas na talaga siya. At ito, hindi niya kaya i-clip, yung man lang nagpula o nag-ano yung bounce niya, kahit binoost ko na yung bass niya, tsaka dun sa ano. Again, no, iba ang feeling ng mobile recording kumpara sa actual, no, kasi sa actual mararamdaman mo talaga physically yung bounce, yung bass, yung treble niya, no. Yeah, yun lang. Ito kay Sir again, no. Kay Sir Kenneth Banico. Sir, chinek ko na to, no. Yung isan ko na lang ulit yung isang second sound check natin ng AMH 450. So sa mga nagtatanong, no, before kasi mak-order nito, kailangan mo muna sa akin sabihin yung specs ng speakers mo, yung mid mo, yung high mo. Kasi yung pinoprotection natin dito is yung safety ng amplifier. Okay, at the same time yung safety din ng speakers mo. Kasi baka ito masagad natin, tapos yung speaker mo is mababa pala yung wattage. Pag nasira yan yung voice coil mo, di ba? So panibagong gastos ka. So ganun din yung same thing din kapag ma-overload naman tong amplifier, no? Mataas yung wattage mo, sinagad mo to, tutunog siya, of course, no? But in the long run, hindi to tatagal. Kasi syempre, pag na-overload to, kahit sino naman, di ba? Araw-araw mo pagurin yung tao, araw-araw mo pabuhatin na mabigat. Pag ikaw trabahante, mag-resign ka, gi-give up ka. So same thing lang din, no, dito. So ayun lang, kaya kailangan kaya naghanap ng iba ng Shopee ko, nasa may Mecman Audio, pero hindi ko binibigay yung account kasi kailangan mo nang i-orient kung paano yung paano ito i-install, paano ito protectionan, no. Kasi syempre dapat kailangan match talaga yung speaker tsaka yung hindi siya bara-bara, no, nabibili ka ganyan tapos pag masira kanina babalik sa akin, okay, pag kanina babalik doon sa ano, kaya paras lang tayo may stress. So kaya medyo namimili ako talaga na yung may alam. Kaya dapat before ka mag PM sa akin, dapat alam mo na yung RMS ng speakers mo, yung mid mo tsaka yung high mo. Kung column man yan, dapat matotal mo na yung RMS mo. Kasi minsan ako pa magtatanong anong model ng speakers mo, ako pa mag-search kung anong RMS. So yung ibang supplier ng speaker, hindi nila ini-indicate kung anong RMS ng speaker. Doon na nagkakaproblema. So hindi ko maisip kung 600 ba talaga o 700. Kung ito 450,
Tapos yung speaker mo 600 na agad. So absolutely, tatanong ka, compatible ba yung 700 sa 450? So doon pa lang no na agad. So kailangan ko minsan hingin yung model number kasi nga baka sa model number makita ko sa datasheet niya na yun yung RMS niya. So kung yung compression driver mo tsaka yung mid mo naman pag inad natin is within the range nito, so pwede ito. Pero kapag makita natin na above na ng 450, siyempre gagamitin natin is yung higher nito ng AMH 750. Okay, so again ito no, this is good if you have existing dividing network. Ito kasi hindi to by amp no, as you can see nag-connect lang tayo, speak on papunta ng Kevlar. Pero again no, for bardagulan purpose no, kita mo naman heavy duty naman ito. Sa toroidal pa lang, di ba? Tsaka yung sa may mga components niya. Yeah. Okay, so that's it for the review. Thank you, hope you like no.